Mga ka-Serene, what's up? Welcome back sa mga Heartfelt Confessions with DJ Serene. Huwag kalimutan mag-like, share, at comment. Ngayong gabi, emotional at intense ang confession ni Mitch. Kung may beshies kayong makaka-relate, ito na yon. Tara na mga ka-Serene. Ako si Mitch, 25 years old. Isang babae na ang buhay ay kadalasang puno ng kasiyahan at kalungkutan. Pero hindi ko in-expect na darating ang panahon na ang mga nararamdaman ko ay magiging sagabal sa mga relasyon ko. Lalo na kay JM, ang boyfriend ko. Dati, akala ko siya na ang the one. Pero may isang bagay na hindi ko kayang pigilan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero kailangan ko nang magtapat. Hindi ko na kayang magpanggap. Si JM at ako, matagal nang magkasama. Laging magaan ang samahan namin, puno ng tawanan, at halos hindi kami nagkakalayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Naisip ko na siguro, kaya kami magkasama, kasi siya yung right na tao sa akin. Pero may isang araw, isang gabing hindi ko kayang kalimutan, nang magbago ang lahat. Si Andrew, best friend ni JM, ay pumasok sa buhay namin. Sa bawat gabi ng kasiyahan at kalokohan sa mga party, may mga moments na magkasama kami ni Andrew ng mas matagal kaysa kay JM. Hanggang sa isang gabing wala si JM sa tabi ko, napansin ko na si Andrew ang nagbigay ng pansin at inalagaan ako. Alam ko, mali ang nararamdaman ko. Pero bakit ganun? Parang may init na hindi ko kayang kontrolin. Si Andrew, hindi ko siya nakikita bilang karibal, pero unti-unti, ang mga titig niya, ang mga simpleng hawak niya sa kamay ko, ang mga salitang hindi ko maintindihan, ay nagbigay ng isang init sa katawan ko na hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang pigilan pa, puno ng pagtataka, nagdesisyon ako. Kailangan ko nang sabihin, hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. At lalo na sa mga taong mahal ko. Kaya nagpunta ako sa TikTok at pinili ko si DJ Serene. Hindi ko na kayang i-carry pa ang bigat ng nararamdaman ko. Kaya sinulat ko na lang lahat ng nararamdaman ko sa isang liham. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero sa isang pagpindot, sumabog lahat ng emosyon ko. At sa loob ng liham, ito ang mga salitang bumangon. DJ Serene, gusto ko lang sana magtapat. Mahal ko ang boyfriend ko si JM. Pero may isang bagay akong hindi kayang itago. Mas masarap ang best friend ng boyfriend ko. Alam ko na hindi magiging madali ang magiging reaksyon ni JM. At kahit si Andrew, hindi ko alam kung paano niya ako titingnan pagkatapos nito. Pero sa gabi na yon, hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Kaya ako nagsulat. At ngayon, itinataguyod ko ang aking mga desisyon. Maging tapat. At harapin ang kahit ano pa mang mangyari. Bawat letra na isinulat ko ay puno ng kaba, puno ng tanong kung paano matatanggap ang katotohanan. Pero alam ko, kailangan ko na. Kahit patakot akong mawalan ng lahat. Natutunan ko na sa buhay. Minsan, kailangang tanggapin ang mga hindi inaasahang nararamdaman at mga malupit na katotohanan. Bago ko ipadala, tumingin ako sa salamin at natanaw ang mga mata ko. Mata na puno ng sakit, ng kalituhan, pero higit sa lahat, ng tapang. Ibinaba ko ang cellphone at inilagay ito sa aking mesa. Marahil ay hindi ko pa kayang makita ang mga sagot sa tanong ko. Pero isang bagay lang ang alam ko, hindi ko na kayang magtago pa. Bago ko ipasa ang liham ko kay DJ Serene, kailangan kong magbalik tanaw. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko kay Andrew nang hindi ko naaalala kung paano nagsimula ang lahat. Siguro, sa bawat sandali ng pagiging magkaibigan namin ni JM at ni Andrew, may mga bagay akong hindi nakikita.
Baka may mga pagkakataong si Andrew lang ang may kakayahang magbigay ng mga bagay na kulang na sa relasyon namin ni JM. Kaya't bago ko ipasa ang liham, kailangan kong maunawaan ang lahat ng nagdala sa akin dito. Si JM, ang boyfriend ko, ay laging nandyan para sa akin. Masaya, mapagbigay at maasikaso. Nakakatuwa siya at palaging may dahilan para magpasaya. Pero may mga pagkakataon na parang may kulang. Minsan, natatanong ko sa sarili ko, kung sapat na ba ang mga alok niyang pagmamahal. At dito pumasok si Andrew. Siya ang best friend ni JM. Ngunit sa kanya ko natutunan kung ano ang pakiramdam ng pagiging ganap na naramdaman nang hindi ko kayang isalaysay. Minsan nagkikita kami ni Andrew tuwing ang lakad namin ni JM ay nauurong dahil sa trabaho o ibang plano. Hindi ko alam kung paano magsimula. Pero sa mga simple at tahimik na pag-uusap namin, parang may isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nagsimula. Habang si JM ay abala sa mga bagay na hindi ko maintindihan, si Andrew naman ay parang hindi nauubusan ng oras at pansin para sa akin. Hindi ko ito inaasahan, pero unti-unti, nakaramdam ako ng init sa mga simpleng titig at halakhak. Bawat sapantaha, bawat kaswal na kwento, parang may nangyaring hindi ko kayang kontrolin. Isang gabi, nagkita kami ni Andrew ng mag-isa pagkatapos ng isang kasiyahan sa isang bar. Si JM, sa pagkakataong iyon, ay nagpatuloy sa ibang lakad. I was already tipsy from the drinks, and I didn't even notice how close we were to each other. Pero hindi ko kayang alisin ang mga mata ko kay Andrew. At ang mga mata niya, iba. Mas seryoso, mas matindi. Minsan, hindi ko alam kung tinatanong ko lang ang sarili ko, pero sigurado akong pareho kami ng nararamdaman. Si Andrew, na matagal, nang kilala ko, ay parang nagiging iba. Parang hindi ko siya kilala sa dating paraan. Tinitigan niya ako ng mas matagal kaysa sa dati. At ang init ng kanyang mga mata ay nakakabighani. I could feel my heart race, and for a moment, I forgot about everything else. About JM, about the people around us. Wala kaming sinabi, pero may isang sandali na siya mismo ang nag-abot ng kamay niya sa akin. Ang mga palad namin ay nagdikit, at hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Hindi ko na kayang itago ang mga nararamdaman ko. I could feel the heat between us, an unspoken energy na hindi ko kayang ilarawan. Parang ang bawat minuto na magkasama kami ay nagiging mas mahirap palampasin, mas mahirap ipaliwanag. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Hindi kami nag-usap tungkol doon. Pero sa bawat pagkakataon na kami lang ni Andrew ang magkasama, parang may mas intense na nararamdaman. Alam kong may mga pagkakataon na hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. At sa mga simpleng yakap at paghahawak ng kamay, nararamdaman ko ang init sa katawan ko. I didn't want to call it anything yet. Kasi alam ko naman na may limitasyon, na hindi tama, at hindi ko kayang sirain ang lahat ng mayroon kami ni JM. Pero ang nararamdaman ko kay Andrew ay lumalalim pa, at hindi ko na kayang itanggi. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Andrew pa uwi pagkatapos ng isang inuman, kami lang sa kalsada. Ang dilim ng paligid, pero ang init ng katawan namin ay parang umaabot sa buong mundo. His presence felt like a storm, unstoppable, intense, and overwhelming. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Bawat hakbang ay may kasamang tensyon. Bawat sulyap niya ay parang may nararamdaman akong sunog na pumapalibot sa katawan ko. Pumunta kami sa isang madilim na kanto, at dun lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin siya. Andrew, ano ba, talaga tayo? Tanong ko, tahimik pero puno ng pagnanasa. Ngumiti siya, isang ngiti na nagpatindi sa lahat ng nararamdaman ko. Mitch, sagot niya,
Alam ko kung anong nararamdaman mo. Hindi mo na kailangang magtago. Ang mga salitang iyon ay nagpatibay sa nararamdaman ko na ang lahat ng nangyayari sa amin ay may kahulugan. Hindi ko na kayang magtago pa. Ang init ng kanyang katawan ay bumangon sa katawan ko. Hindi ko na kayang umiwas. Ngunit habang ang puso ko ay umiinit, ang utak ko ay naguguluhan. Si JM, ang boyfriend ko, ay hindi ko kayang iwan. Si Andrew, sa kabila ng lahat ng tensyon, ay best friend pa rin ni JM. I didn't know what would happen next. But in my heart, I knew that the lines between friendship, love, and desire had already blurred. I wasn't just confused. I was lost in a storm of emotions that I wasn't prepared for. Gabi-gabi, iniisip ko kung ano ang dapat kong gawin. I was in love with JM, but my body, my heart, had a different story to tell. Ang mga lihim na ito ay kumakalabit sa bawat gabi ng buhay ko. At unti-unting nabubuo ang isang lihim na hindi ko kayang itago ng matagal. Nasa harap ko ang cellphone ko. Ang mga kamay ko ay nangangatog habang hinihintay ang reaksyon ni DJ Serene matapos basahin ang liham ko. It's been hours since I sent it. But my heart was still racing, knowing na baka magbago ang lahat pagkatapos nito. Hindi ko na kayang pigilan ang mga nararamdaman ko. Kaya't kahit takot akong mawalan ng lahat, nagdesisyon akong magtapat. Ngunit, ngayon na tumatakbo na ang oras, nagsisimula ko nang ma-realize kung gaano ako kakabado at naguguluhan. Pero higit sa lahat, natatakot ako kung paano tatanggapin ni JM ang lahat ng ito. Si JM, ang boyfriend ko, ang taong umaasa ako na makakasama ko sa panghabang buhay. Kung ano man ang mangyari, si Andrew, ang best friend ni JM, ay wala na sa equation ng simpleng pagkakaibigan. It all felt so complicated. And I felt like everything was spiraling out of control. Nagkita kami ni JM ilang oras pagkatapos kong ipadala ang liham kay DJ Serene. Wala akong lakas ng loob na magsalita ng harapan sa kanya. Kaya nagdesisyon akong magtago ng konti, magpanggap na okay lang ang lahat. Habang naglalakad kami sa mga kalsada ng QC, para bang walang nararamdaman na tensyon sa kanya. Pero ako, naiinis at kabado na. Parang gusto kong magtago sa ilalim ng lupa. Parang bawat sulyap niya ay nagiging bigat sa dibdib ko. Okay ka lang, Mitch? Tanong ni JM. Ang mata niya ay seryoso. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanya, pero hindi ko rin kayang sabihin ang totoo. Ang bawat sagot ko ay puno ng kaba, at palagi kong iniwasan ang mga tanong na may kinalaman sa nararamdaman ko. Oo, okay lang ako, sagot ko. Pero sa tono ko, alam kong hindi siya naniniwala. Nagpatuloy kami sa lakad, pero habang ang katawan ko ay naroroon sa tabi niya, parang wala akong nararamdaman na koneksyon. Si JM, ang boyfriend ko, ay hindi ko maramdaman sa bawat hakbang. Wala na yung init na dati. Wala na yung excitement na dulot ng mga simpleng magkasama lang kami. Wala nang spark. Sa kabila ng lahat, ang mga mata ko ay nawawala kay JM at patuloy na hinahanap si Andrew. Si Andrew na hindi ko matanggal sa isip ko. At noon, dumating ang text ni DJ Serene. Mitch, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang hirap, pero minsan, kailangan natin tanggapin ang mga hindi inaasahang bagay. Ang importante ay maging tapat tayo sa sarili natin. I hope you find peace in your decision. Sumagi sa aking utak ang mga salitang iyon. Sa kahit anong mangyari, ang tanging bagay na magpapagaan sa puso ko ay ang pagpapahayag ng totoo kong nararamdaman. Ngayon, higit na tumindi ang kaba ko. Hindi ko na kayang itago pa. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, pero kailangan
ko nang harapin ang mga magaganap. Agad akong naghanap ng pagkakataon para magsalita. Habang papunta kami sa isang cafe, pinili ko nang ipagpatuloy ang lihim na matagal ko nang tinatago. Nasa harap ko si JM na hindi pa rin nakakaramdam ng anumang kakaiba. Pero ang katawan ko ay tumitindi na. Hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. Wala akong ibang magawa kundi magtapat. JM, ang mahinang tawag ko sa pangalan niya. Pagtingin niya sa akin, nakita ko ang mga mata niyang puno ng katanungan. Meron akong kailangan sabihin? Anong meron? Tanong niya. Hindi pa rin nakakaramdam ng anuman. Ngumiti siya, pero may kalungkutang nagmumula sa mata niya at dun ko lang naisip. Kung sana ako lang. Kung sana kami lang. Kung sana walang mga bagay na magbubukas sa pintuan ng mga hindi inaasahan. Pero sa mga sandaling iyon, alam ko nang may bigat akong ipinagkakait sa kanya. Ang lihim na tinatago ko. Ang lihim na naglalaman ng init na hindi ko kaya dahil kay Andrew. Ang mga salitang lumabas mula sa aking bibig. At habang iniwas ko ang mga mata ko, naramdaman ko na parang may malamig na hangin na pumasok sa loob ng cafe. Nakita ko ang reaksyon ni JM. Ang mukha niya, kahit walang ginugol, na oras sa pagsisisi, ay parang tumigil sa mundo. Ang mga mata niya ay umiwas, at hindi ko kayang malaman kung anong iniisip niya. Tinutok ko ang mga mata ko sa kanya, ngunit siya ay tahimik lang. At tila wala siyang ideya kung paano haharapin ang mga sinasabi ko. Hindi ko alam kung anong darating, kung anong epekto nito kay JM at kay Andrew. Pero habang pinagmamasdan ko siya, natakot akong maghintay. Sobrang takot na ang dibdib ko ay tumitibok ng mabilis. Parang ang mga puwersa ng emosyon ko ay hindi kayang mapigilan. Si JM, ang boyfriend ko, ang taong may malasakit sa akin, ay hindi ko kayang mawala. Pero ang hindi ko kayang itago ay si Andrew. Siya ang nagbigay ng init na nawawala sa relasyon namin. At sa mga sandaling iyon, habang hawak ko ang kamay ni JM, alam kong ang mundo ko ay nagbago magpakailanman. JM, hindi ko na kayang itago pa. Ang huling salitang lumabas sa aking bibig, na para bang nagbigay ng isang pangako, isang kasunduan, na hindi ko kayang tapusin ng mag-isa. Bawat saglit ay parang mabigat sa puso ko, at alam kong may mga bagay na kailangang itama. Hindi ko alam kung paano matatanggap ni JM ang mga sinabi ko, at kung paano ako haharapin ni Andrew. Ngunit sa huli, alam kong kailangan ko ng tapang. At sa bawat minuto, parang hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko alam kung anong nangyari sa katawan ko. Sa bawat sandaling dumaan, tumitindi ang nararamdaman ko at hindi ko na kayang itago ang bigat na dala ko. Si JM, ang boyfriend ko, na hindi ko inaasahang magre-react ng ganito, ay tahimik lang, habang ako naman ay pilit na nag-iisip kung anong mangyayari sa aming relasyon. Ang mga salita na lumabas sa aking bibig, na kay Andrew ako nagkakaroon ng kakaibang pakiramdam, ay parang isang bomba na sumabog at wala na akong kontrol. Nasa isang tahimik na kanto kami, si JM at ako. Ngunit ang hangin na bumabalot sa amin ay tila puno ng init at tensyon. I could feel his gaze on me, his eyes heavy with confusion and hurt. Habang ako naman ay tila nalulunod sa mga emosyon ko. Alam ko na naramdaman niya ang bigat ng sinabi ko. Hindi ko kayang i-justify ang mga nararamdaman ko, pero alam ko sa puso ko na may bahagi ng akin na gusto na itong aminin. Kaya, tinanong ko na siya. Pero sa tuwing tumitingin siya sa akin, wala akong lakas magbigay ng sagot. Anong ibig mong sabihin, Mitch? Tanong ni JM. Ang boses niya ay malalim, may halong pagkabigla at sakit. At doon ako nagtakda ng desisyon.
Ang bawat sagot ko ay puno ng alon ng kalituhan at takot, pero hindi ko na kayang magpanggap. JM, ang bungad ko, ang boses ko ay maluha-luha. Kay Andrew ako nagkakaroon ng ibang pakiramdam. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero hindi ko kayang itago pa. Nag-init ang paligid. Si JM, nakilala ko bilang mapagbigay at palakaibigan, ay tumahimik. Naglakad siya ng malayo at tumingin sa akin ng matalim. Hindi ko kayang maghintay sa reaksyon niya, ngunit wala akong magawa kundi maghintay ng sagot. Lahat ng mga oras na magkasama kami ni Andrew ay parang isang pelikula, isang serye ng mga hindi inaasahang kaganapan. At hindi ko na kayang balikan pa ang mga simpleng kwento ng pagiging magkaibigan namin. Si JM, ang lalaki na minahal ko, ay hindi ko na kayang gawing dahilan para itago ang mga nararamdaman ko. Bumalik kami sa apartment. Si JM, tahimik. At ako, punong-puno ng takot. Hindi ko kayang tingnan siya ng diretso sa mata. Alam ko na siya na ngayon ang nasaktan at alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Sa bawat sandali, sumasakit ang dibdib ko. Tulad ng isang sugat na hindi kayang maghilom. Pero si Andrew, na siya ring best friend ni JM, ay nandoon pa rin sa likod ng mga pangyayaring iyon. Puno ng init ang pakiramdam ko, pero alam ko na ito ang unang hakbang patungo sa pagbabago. Anong plano mo? Tanong ni JM pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan. I could feel the weight of his words. Sumagot ako, tahimik pero matalim ang mga mata ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero gusto ko lang maging tapat sa nararamdaman ko. Wala siyang sinabi. Si JM na hindi ko pa nakitang ganoon kalungkot ay nagpatuloy ng pagtahimik. Ang paligid namin ay parang napakabigat at parang natapos na ang bawat masayang alaala namin. Kung noon, naglalakad kami ng magkahawak kamay. Ngayon ay parang malayo na kami sa isa't isa. Parang napakadaling sirain ang lahat ng bagay na itinaguyod namin. At ang hirap ng pakiramdam na makita ko siya ng ganito. Matapos ang mga linggong puno ng katahimikan, isang araw, nagdesisyon akong makipagkita kay Andrew. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito na parang hindi ko kayang malaman kung anong nararamdaman ni JM at kung paano ang lahat ay magiging. Si Andrew, na naging dahilan ng lahat ng ito, ay hindi ko kayang kalimutan. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong malaman kung anong nararamdaman niya sa lahat ng nangyari. Alam kong si Andrew ay hindi basta-basta. At kung may isang tao na kaya akong unawain, siya yon. Nagkita kami ni Andrew sa isang maliit na coffee shop. Sa bawat sulyap niya, ramdam ko ang isang hindi maipaliwanag na tensyon sa hangin. Walang ibang tao, kaya't kami lang dalawa sa harap ng isang maliit na mesa. Si Andrew, sa unang pagkakataon, ay hindi nagbigay ng mga biro. Hindi siya ngumiti. Walang kilig na naramdaman ko mula sa kanya at parang may malamig na hangin na pumalit sa pagitan namin. Mitch, he started, and I could tell that he was hesitant. Naiintindihan ko kung anong nangyari. Hindi ko rin alam kung anong nararamdaman ko, pero ayaw ko na magulo pa ang lahat. Ang mga salitang iyon ay parang pangako na ang lahat ng ito ay hindi kailangang magpatuloy. Pero sa loob ko, ramdam ko pa rin ang init. Hindi ko alam kung anong epekto ng mga nangyari sa amin ni Andrew, pero hindi ko kayang iwasan siya. Si JM, na nararamdaman kong nasaktan, at si Andrew, na naging dahilan ng mga kalituhan ko. Lahat ng ito ay parang isang malaking gulo na hindi ko kayang ayusin mag-isa. Sa lahat ng iyon, ang katawan ko ay puno pa rin ng init at tensyon. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko kay Andrew. Minsan, iniisip ko kung ano ang magiging resulta kung papayag akong magpatuloy sa ganitong buhay. Ang pagkakaroon ng hindi pagkakasunduan kay JM
at pagiging malapit kay Andrew. Ang mga tanong ay paulit-ulit na lumalabas sa utak ko, pero ang pakiramdam na hindi ko kayang magpanggap ay hindi ko na kayang takasan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni JM pagkatapos ng lahat ng ito. Pero sa mga sandaling iyon, alam kong ang mga desisyon ko ay may epekto at mararamdaman ko ang lahat ng mga consequences nito. Ang init ng aking nararamdaman, ang bigat ng mga desisyon ko, ay magbibigay ng isang landas na hindi ko alam kung saan patungo. Matapos ang lahat ng nangyari, nakatanim pa rin sa aking isipan ang mga eksenang iyon. Si JM, si Andrew, at ako. Lahat kami ay nahulog sa isang sitwasyon na hindi ko alam kung paano haharapin. Hindi ko na kayang balikan ang mga simpleng araw na magkasama kami ni JM, na walang iniisip kundi ang saya at ang pagmamahal na ibinibigay namin sa isa't isa. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang aminin ko sa kanya ang nararamdaman ko para kay Andrew. Nasa isang maliit na parke ako ngayon, mag-isa. Ang mga puno sa paligid ay mahahabang anino at ang mga alon ng hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aking balat. Hindi ko na kayang hindi pag-isipan ang mga nangyari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung papaano ko haharapin ang mga magiging epekto ng desisyon ko. Ang bawat araw ay parang isang pagsubok, at ang mga tanong sa aking isipan ay walang tigil. Paano ko na magagawa ito kay JM? Tanong ko sa sarili ko. Paano ko nasaktan ang taong minahal ko ng ganito? Wala akong sagot sa mga tanong na iyon, kundi ang katahimikan. Pero hindi ko kayang itanggi na may bahagi ng aking puso na hindi ko kayang kontrolin. Si Andrew, hindi ko alam kung paano siya makakapagbigay sa akin ng isang damdaming hindi ko pa nararanasan. Ang init, ang titig niya, ang bawat galaw niya, lahat iyon ay tumatak sa aking isipan. At nangyari iyon sa isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Napansin ko na ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Minsan, hindi ko kayang maalis ang mga alaala ng bawat sandali ko kay Andrew. Ang mga sulyap na binibigay niya, ang mga pakiramdam na dumarating kapag magkasama kami, ang hindi ko kayang ipaliwanag na pagkakaugnay na namutawi sa aming dalawa. Isang bagay na hindi ko kayang iwaksi. Hindi ko alam kung ito ba ay isang pagkakamali o kung ito ay isang tamang hakbang patungo sa isang bagong kabanata sa buhay ko. Pero wala akong kontrol sa mga nararamdaman ko. Si Andrew, ang best friend ni JM, ang hindi ko kayang kalimutan. Hindi ko kayang iwasan ang pakiramdam na ito. Bumangon ako mula sa upuan at naglakad patungo sa gilid ng parke. Sa ilalim ng isang puno, huminto ako at tumingin sa malayo. Para bang tinatanggap ko na ang lahat ng nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, parang may isang malalim na galak na pumapaloob sa aking dibdib. Parang may parteng hindi ko kayang isuko. At parang ang init na iyon ay nagpapalakas sa akin. Si JM, ang relasyon namin, at si Andrew, ang hindi ko kayang itanggi. Lahat ng ito ay naging komplikado. Kung tatanungin mo ako, hindi ko kayang sagutin kung anong nararamdaman ko ngayon. Ang pagmamahal ko kay JM, na matagal ko nang inalagaan, ay ngayon ay nahulog sa isang estado ng kalituhan. Si Andrew, na isang best friend ni JM, ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw, bagong damdamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kayang gawin ang alinman sa kanila na masaktan. Pero hindi ko kayang iwasan ang pakiramdam na ito. Kung gaano ko kagusto ang pagpapatawad ni JM, gayon din ang pangarap ko na sana may lugar si Andrew sa buhay ko. Hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang tao na nagbigay sa akin ng isang pagmamahal na hindi ko kayang iwaksi. Habang naglalakad, ako sa madilim na kalsada, hindi ko kayang makalimot sa mga sandali ko kay Andrew. Ang bawat paghalik sa noo ko, ang bawat sulyap niya sa akin, ang mga hindi niya ipinapahayag
Pero ramdam ko, lahat iyon ay tumatak sa aking alaala. Ngunit hindi ko kayang mabuhay na nagtatago sa aking nararamdaman. Minsan, iniisip ko na sana hindi ko na lang ito ipinaabot kay JM o sana hindi ko na lang siya sinaktan ng ganito. Pero wala na akong magagawa. Ang tanging kaya ko lang gawin ay tanggapin na ako mismo ang nagdala ng lahat ng ito. Naalala ko ang mga unang sandali ko kasama si JM. Ang mga tawanan namin, ang mga kwentuhan sa ilalim ng buwan, at ang mga pag-aalaga niya sa akin. Nakita ko sa kanya ang lahat ng mga katangian ng isang ideal na partner. Mabait, maalaga, at tapat. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang parte sa aking puso na tila hindi pa natutugunan. At si Andrew, na tila may naiibang epekto sa akin ang nagbigay ng isang damdamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng kalituhan na dulot ng aking mga desisyon, isang bagay ang malinaw sa aking isipan. Ang pagmamahal ay hindi palaging makukuha sa tamang paraan. Ang nararamdaman ko para kay Andrew ay hindi masasabing masama. At sa mga sandaling iyon, hindi ko kayang pagtakpan ang nararamdaman ko. Minsan, sa mga pagkakataong nagkakasama kami ni Andrew, ramdam ko na ang lahat ng mga pagkukulang na nararamdaman ko kay JM ay biglang nawawala. Ang init na dulot ni Andrew, ang matinding connection na parang walang hanggan. Lahat iyon ay nagpapalakas sa aking loob. Ngunit ang malaking tanong ay, anong mangyayari sa amin? Ano ang magiging epekto nito kay JM? Gusto ko pa bang magpatuloy sa isang relasyon na puno ng sakit at pagkukulang? O may pagkakataon pa ba na maayos ang lahat ng ito? Ang mga tanong na ito ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Hindi ko kayang sagutin ito agad. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong harapin ang mga pagsubok na ito at tanggapin kung anuman ang magiging kinalabasan. At sa bawat hakbang ko sa buhay, hindi ko kayang iwasan ang mga damdamin ko kay Andrew. Ang mga alalahanin, ang mga pangarap, lahat ay tumatakbo sa aking isipan. Ang pagmamahal ko kay JM ay may halaga, ngunit si Andrew, sa mga sandali ng kalituhan at init, ay isang bagong simula na hindi ko kayang ikaila. Hindi ko na kayang iwasan ang sakit na dulot ng mga desisyon ko. Laging sumasakit ang ulo ko tuwing naaalala ko kung paano ko pinili si Andrew at kung paano ko nasaktan si JM. Naramdaman ko na ang bigat ng mga ginawa ko at sa kabila ng mga pangarap ko kay Andrew, ang mga alaala ko kay JM ay patuloy na humahabol sa akin. Hindi ko siya kayang kalimutan. Masakit pero kailangan kong harapin ang mga iyon. Lagi ko siyang iniisip, ang mga mata ni JM na puno ng pangarap at pagmamahal na tinanggal ko sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano ko ito ipaliwanag sa kanya, kung paano ko ipapaliwanag ang hindi maipaliwanag na nararamdaman ko para kay Andrew. Lahat ng nangyari ay isang kalituhan at wala akong ibang paraan kundi harapin ang mga consequences ng ginawa ko. Nagdesisyon akong makipagkita kay JM sa isang lugar na paborito namin, ang maliit na cafe sa tapat ng parke. Dito kami madalas magkasama, habang ang araw ay sumisilip sa mga dahon ng puno at ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aming mga mukha. Kung may pagkakataon pa, dito ko sana ipapaabot ang aking saloobin, ang mga pagnanais na hindi ko kayang ipaliwanag noon. Nasa loob ako ng cafe, ang puso ko ay magulo. Hindi ko alam kung anong sasabihin kay JM o kung paano ko ipapaliwanag ang mga nangyari. Pero alam ko na hindi ko kayang mabuhay na nagtago sa mga nararamdaman ko. Kailangan ko siyang harapin. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang ganitong sitwasyon nang walang kalinawan. Kailangan ko ng pagpapatawad, hindi lang kay JM, kundi pati na rin sa sarili ko. Dumating siya. Nang makita ko siya, tumigil ang oras. Si JM na may simpleng ngiti
ay umupo sa harap ko. Ang mga mata niya puno ng katanungan at kalungkutan. Alam ko, ramdam ko ang mga tanong sa kanyang isipan. Pero hindi ko alam kung anong tamang sagot ang ibibigay ko. Kamusta? Tanong niya nang may pag-aalala, ngunit ramdam ko ang distansya sa kanyang boses. Ang init ng araw ay tila hindi nakakapasok sa aking balat, at ang lahat ng ingay sa paligid ay nagiging malabo. Naisip ko, ito na ang pagkakataon para magtapat. Ngunit ang hirap magsimula. Habang tinitingnan ko siya, bumangon ang mga alaala. Ang mga araw na magkasama kami. Ang mga tawa at halakhak. At ang mga sandali na tila walang hanggan. Pero sa mga sandaling iyon, parang ang distansya namin ay naging isang pader na mas matibay pa sa bakal. Parang may hangganan na ang mga nararamdaman namin. At sa kabila ng lahat ng iyon, si Andrew ang patuloy na naglalakad sa aking isipan. JM, nagsimula akong magsalita. Pero ang mga salitang hindi ko kayang ilabas ay nanatiling nakatago sa aking bibig. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, mga nararamdaman na hindi ko kayang itanggi. Tumahimik siya at hinintay akong magpatuloy. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang bigat ng mga salitang iyon ay lalo pang dumidikit sa aking dibdib. Alam mo, Mitch, sagot ni JM. Ang mga mata niya ay matalim. Akala ko naiintindihan ko na ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero ngayon, parang mas lalo ko lang hindi maintindihan ang nangyari. Parang ang bawat salitang binitiwan niya ay may tinik. At naramdaman ko ang sakit na dulot ng kanyang mga salita. Napansin ko na ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magkapawis, isang senyales na hindi siya komportable. Ako rin, parang ang katawan ko ay hindi ko na kayang kontrolin. Tumitingin kami sa isa't isa, at alam kong pareho kaming nahihirapan. Ang bawat tinge ng init sa aking katawan ay mula sa mga saloobing hindi ko kayang ipaliwanag. May bigat, may kalituhan, ngunit may isang bahagi sa akin na natutukso pa rin sa mga hindi ko kayang iwasan. Tingnan mo, sabi ko, ang mga mata ko ay puno ng kalungkutan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ganito ako. Bakit nangyari ito? Hindi ko kayang kalimutan si Andrew. Hindi ko alam kung anong hitsura ko sa mga sandaling iyon. Siguro ako ay nawawala sa sarili ko. Wala akong ideya kung anong magiging reaksyon ni JM. Pero hindi ko kayang magtago pa. Tumahimik siya. Ang kanyang mga mata ay tila nag-iisip. Ang mga labi niya ay bahagyang kumukurap. At ang mga kamay niya ay nakatago sa ilalim ng lamesa. Alam ko na ayaw niyang marinig ang mga salitang iyon. Pero ramdam ko na kailangan niyang malaman. Mitch, nasaktan mo ako. Sagot niya sa dulo ng ilang segundo ng katahimikan. Ang mga mata niya ay naging malungkot at ang tinig niya ay tila naglalaman ng pagnanasa, pagkabigo at hindi pagkakaintindihan. Pero naiintindihan ko hindi ko kayang pilitin ka. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang mga salitang iyon. Parang isang tinik na pumasok sa aking dibdib at hindi ko kayang alisin. Bawat sagot niya ay parang isang hakbang patungo sa katapusan ng aming kwento. Ngunit naramdaman ko na siya ay handang magpatuloy kahit pa hindi ko pa kayang magbago. Pero hindi ko kayang mawalan ka, Mitch. Dagdag ni JM. Ang kanyang tinig ay nagsimulang magkaluha. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero gusto ko pa ring makasama ka. Sa mga salitang iyon, ang puso ko ay sumabog, at ang bawat hakbang ko sa buhay ay nagiging mas mabigat. Nais ko sanang ayusin lahat. Nais ko sanang baguhin ang mga nangyari, ngunit ang sitwasyon ay tila hindi ko kayang kontrolin. Ang nararamdaman ko para kay Andrew ay may kalakip na pangako. At ang nararamdaman ko para kay JM ay masakit,
ngunit puno ng pagnanasa. Hindi ko kayang gawing mas madali ang lahat, ngunit natutunan ko na sa pagkakataong ito kailangan kong magbago at maghanap ng paraan para humingi ng tawad. Mahirap ilarawan ang nararamdaman ko habang naglalakad papunta sa lugar na iyon. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba at takot, ngunit may kakaibang init sa aking katawan. Iniisip ko ang lahat ng nangyari, ang mga pagkakamali ko, ang mga sandaling nagdaan na hindi ko na kayang bawiin. Pero alam ko, kailangan ko itong tapusin. Kailangan kong harapin si JM at si Andrew. Wala na akong takas sa mga desisyon ko. Dumating ako sa lugar kung saan kami magtatagpo, ang isang maliit na kwarto na tinukoy ni Andrew. Magkasama silang dalawa, nag-uusap. Ngunit ang tensyon sa pagitan ng lahat ng nangyari ay ramdam ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang bawat segundo ay parang hindi ko kayang huminga at parang ang bawat paghinga ko ay malakas na sumisira sa katahimikan. Habang lumapit ako, tumingala si Andrew. Ang mga mata niya ay malalim, may halong kalungkutan at pagkabigo. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Kung masakit ba ang makita siya, o masakit ang makita ko siyang tinitingnan ako na parang may hinahanap na sagot. Ang kanyang presensya ay may kasamang init. Ang bawat hakbang niya ay nagdadala ng alingaw-ngaw sa aking puso. Andrew, mahinang tinig ko. Tumingin siya sa akin at may hindi kayang ipaliwanag na pagkausap sa mga mata niya. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Mabilis na napansin ko ang isang piraso ng papel na hawak ni JM. Isang liham na mukhang isinulat niya. Mitch, hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Nito, sinabi ni JM. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Pero gusto ko lang malaman mo na may mga bagay na kailangan nating ayusin. May mga bagay na hindi na pwede pang itago. Nagulat ako. Alam ko na may mangyayari na. Pero hindi ko inasahan ang paghahandang ganito ni JM. Parang siya ay may ibang plano. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon at habang binabasa ko ang mga mata ni Andrew, parang ang buong mundo ko ay huminto. Mitch, si Andrew. Bakit mo kami pinili? Kung alam mong masakit, kung alam mong may mga bagay na hindi mo kayang tanggapin, bakit mo kami ipinagpalit? Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa aking dibdib. Hindi ko kayang sagutin siya. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nangyari. Parang ang lahat ng pagkakamali ko ay nagtipon-tipon at ngayon ay tinatanong ako kung anong klaseng tao ako. Si JM ay tahimik, ang mga mata niya ay puno ng sakit ngunit walang galit. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, he whispered. Pero iniisip ko na baka ang tunay na kailangan mong malaman, hindi ang lahat ng nakaraan ay masusubukan mong baguhin. Naramdaman ko ang init sa aking mga pisngi. Parang iniiwasan kong tanggapin ang mga sinabi nila. Hindi ko kayang masaktan sila pareho, ngunit kung magtatagal pa ito, mas magiging mahirap. Sa loob ng kwarto, ang mga ilaw ay tila kumukupas at ang hangin ay tila dumarami. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko kayang mawala ka. Si JM, sabay lingon sa aking mga mata. Pero kung sa tingin mo, si Andrew ang kailangan mo. Kung siya ang taong magpapaligaya sa'yo, hindi ko kayang pigilan ka. Tila ang bawat segundo ng katahimikan ay nagiging mahirap. Ang bawat tanong sa aking isipan ay tumitindi. Hindi ko kayang ipaliwanag ang aking nararamdaman. Ang pisikal na init sa aking katawan ay dumadami. Ngunit ang emosyonal na takot ay nagiging isang pader. Hindi ko kayang mawalan ni JM ni Andrew. Ngunit sa bawat sandali ng hindi ko pagsasabi ng totoo, ang puso ko ay patuloy na tinatamaan ng pagkakamali ko.
Tumayo ako. Ang katawan ko ay parang biglang naging mahirap paggalawin. Hindi ko kayang mawala ang isa sa inyo. Sabay tapat ko. Hindi ko kayang magdesisyon kung sino ang tama. Pero kayong dalawa, kayo lang. Ang tingin ni Andrew ay nagbago. Hindi ko alam kung dahil ba sa galit o pagkabigo. Pero alam ko na hindi ko siya kayang mawala. Si JM, ang mga mata niya ay parang naglalaman ng pag-aalala. May pagnanasa, may takot, at may pagkabigo. Wala nang pagkakataon para magsinungaling, Mitch, sabi niya. Kailangan mo ng desisyon. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Parang ang bawat paghinga ko ay nagpapahirap sa akin. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng nararamdaman ko ay nagtutulungan. Ang init ng katawan ko ay nagiging sanhi ng pagkabigo at kalituhan. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Andrew, JM, nagsimula akong magsalita, ngunit bigla akong naputol. Hindi ko kayang tapusin ang mga salitang iyon. Hindi ko kayang magdesisyon. Habang ang oras ay nagtatagal, naramdaman ko na ang mga salita ay hindi na sapat. Ang katawan ko ay nananabik sa mga pisikal na koneksyon, ngunit ang emosyon ko ay komplikado at magulo. At sa dulo ng lahat ng ito, tila ang tanging sagot na kaya ko lang ibigay ay ang patuloy na maghanap ng redemption, isang daan patungo sa kalayaan mula sa lahat ng mga pagkakamali ko. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init sa aking katawan ay tila hindi nawawala. Ang tanging alam ko ay ang mga emosyon na nagpapahirap sa akin ay may kaugnayan sa pagmamahal, sa mga desisyon na hindi ko kayang baguhin. Ang malamlam na ilaw sa paligid ng kwarto ay tila nagsisilbing liwanag sa gitna ng dilim ng aking isipan. Matapos ang mga alon ng emosyon at tensyon, ang mga desisyon ay dumating din, ngunit sa isang paraan na hindi ko inasahan. Parang ang oras ay huminto sa mga sandaling iyon habang tinitingnan ko ang mga mata ni JM at Andrew. Ang mga mata nilang naglalaman ng mga kwento, ng pagkabigo at ng pag-asa. Nasa harap ko sila at ang bawat sagot na bibigkasin ko ay magiging susi sa pagbukas ng bagong yugto ng buhay ko. Alam kong hindi ko kayang bawiin ang mga nasaktan ko, ngunit sa pagkakataong ito, mas nauunawaan ko na hindi lang ang pisikal na init ng katawan ang may halaga. Ang mas mahalaga ay ang init ng mga damdamin, ng pagkakasunduan, at ang katotohanan sa ating mga puso. Si JM ay tahimik na nakatingin sa akin. Ang mga mata niyang puno ng takot at pag-aalala ay nagpapakita ng pagnanais na maisalba ang kung anuman ang natitira sa relasyon namin. Ngunit alam ko na sa kabila ng lahat ng nangyari, may bahagi pa ng puso niya na nagmamahal sa akin. May mga sandaling naiisip ko na kung hindi ko siya pinili, baka hindi ko kayang itama ang lahat ng ito. Alam ko na hindi ko nasusunod ang lahat ng pinapangako ko sa'yo, sabi ni JM. Ang boses niya ay may kabigatan. Pero sana, Mitch, mapatawad mo ako. Hindi ko alam kung anong magiging kasunod ng lahat ng ito, pero gusto ko pa ring magbago. Naramdaman ko ang sakit sa boses ni JM at hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Sakit, pagkalito, pag-ibig, ang lahat ng ito ay naghalo-halo sa aking puso. Si Andrew naman, na kanina'y tahimik lang, ay tumingin sa akin ng may pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi siya galit. Hindi siya nagmamagaling, kundi may malalim na kabuntot na respeto at malasakit. Mitch, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Alam ko na maraming pagkakamali sa pagitan natin, pero hindi ko kayang makita kang nalulugmok sa alinman sa mga desisyon mong ito. May pagkakataon pa na maitama natin ang lahat. Ilang segundo ng katahimikan ang nagdaan, at ang bawat segundo ay tila umaabot sa 1 taon. Hindi ko na kayang magsalita, pero ang mga mata nila, si JM
At si Andrew ay nagsasabi ng lahat. Hindi ko kayang magdesisyon para sa kanila at hindi ko kayang magdesisyon para sa sarili ko. Hanggang kailan ko ba kayang magpatuloy na hindi nagiging tapat sa kanila? Hanggang kailan ko kayang itago ang mga nararamdaman ko? Habang may mga bagay na hindi ko kayang isakripisyo, may mga sandali na ang nararamdaman ko ay higit pa sa sakit. Parang may bahagi ng puso ko na hindi ko kayang isuko. Ngunit ang puso ko mismo ay nagsasabing kailangan kong magpasya. Hindi ko na kayang magpatuloy na walang pagpapatawad, na walang pagtanggap sa sarili kong mga pagkakamali. Ang pag-ibig, sa totoo lang, ay hindi lang tungkol sa pisikal na koneksyon. Ang totoo, hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko kay Andrew. Ang init ng aming mga katawan, ang mga tinginan namin, ay nagsabi na mas higit pa ito kaysa sa pisikal na atraksyon. Alam ko na may bahagi sa puso ko na siya at hindi ko kayang Andrew, JM, sabi ko. Ang mga salita ay parang mga pangako. Hindi ko kayang itago pa. Mahal ko kayong pareho sa magkaibang paraan, pero kailangan ko na ring matutong magpatawad at kailangan kong tanggapin ang mga pagkakamali ko. Tumayo ako, at sa mga sandaling iyon, parang isang bagong daan ang nabukas sa harap ko. Hindi ko kayang maging maligaya na ang mga tao sa paligid ko ay patuloy na nasasaktan. Si Andrew ay lumapit sa akin, at ang mga mata niya ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Hindi siya nagsalita, ngunit ramdam ko ang pag-unawa sa kanya. Hinawakan ko siya sa kamay, at sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng kapayapaan sa puso ko. Hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari sa amin, pero sa mga sandaling iyon, alam ko na ang mga hakbang ko ay tama. Si JM naman, hindi na naghintay ng mga salitang magpapaliwanag pa. Ang mga mata niya ay puno ng pasensya, ng isang pagmamahal na hindi ko kayang sukuan. Sana, Mitch, matutunan mo ring magpatawad, hindi lang sa amin, kundi sa sarili mo, sabi niya. Isang mahabang katahimikan ang nagdaan, ngunit ang puso ko ay nagsimulang maghilom. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, ngunit sa ngayon, natutunan ko na hindi ko kayang magpatuloy na walang pagpapatawad. Ang magkasamang pagninilay ni JM at Andrew ay nagbigay ng maliwanag na pag-asa sa dilim ng aking kaluluwa. Sila ang mga taong magpapalakas sa akin at sila rin ang magpapakita ng tunay na halaga ng pagmamahal. Kung handa kayo, sabi ko sa huli, handang magpatuloy, mag-umpisa tayong muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang tayo magtutulungan, kundi magpapatawad din. Dahil sa mga salitang iyon, isang bagong simula ang nagsimula para sa aming tatlo. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit natutunan ko na sa pagpapatawad ay may lakas. Sa huling mga sandali ng chapter na ito, ramdam ko ang pag-asa na magpapatuloy kami. Kahit sa mga mahirap na desisyon. Minsan, sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan, dumadating ang mga sagot sa mga tanong na matagal mong pinoproblema. Wala na kaming mga ilusyon sa pagitan namin ni JM at Andrew. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang isang bagay na hindi namin maiwasang madama ay ang mga epekto ng pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal o pisikal na atraksyon, kundi sa pagtanggap, pag-unawa, at pagpapatawad sa mga pagkakamali ng bawat isa. 3 linggo ang lumipas mula nang magdesisyon kami na magsimula muli. Bagamat magaan na ang aming mga damdamin, hindi pa rin nawawala ang mga tanong. Pumunta kami sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City. Doon kami madalas mag-usap tungkol sa mga pagbabago sa aming relasyon. Minsan, nangyayari pa na tahimik lang kami, ngunit ang mga tingin at mga paghawak ng kamay ang nagsasabi ng lahat. Si Andrew na noon ay tahimik lamang, ay mas naging vocal na sa mga nararamdaman niya. Naramdaman ko na mas open siya ngayon.
na walang takot na magsalita at hindi na kami nagtatago sa anuman. Mitch, hindi ko alam kung anong mangyayari pa sa atin. Pero natutunan ko na hindi lahat ng bagay sa buhay ay kontrolado natin, sabi niya habang kami ay nagkakape. Ang mahalaga, natutunan natin magtulungan at magpatawad. Si JM, sa kabilang banda, ay naging mas patient at understanding. May mga sandali na hindi namin naiwasan ang mga maliliit na tampuhan. Ngunit ang mga tampuhang iyon ay nauurong agad sa pag-uusap. Natutunan naming tanggapin na ang relasyon ay hindi palaging perfect. Bawat isa sa amin ay may mga kahinaan, pero iyon ang nagpapatibay sa amin. Nakita ko ang sarili ko sa iyo, sabi ni JM minsan, habang kami ay naglalakad sa mga kalsadang malapit sa coffee shop. Noong una, akala ko ang lahat ay tungkol lang sa pagkakaroon ng kontrol. Pero natutunan kong hindi pala iyon ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko ay ang pagkakataon na maging masaya tayong tatlo. Minsan, nagtataka ako kung paano ko magagampanan ang lahat ng ito. Hindi ko na kayang balikan ang mga pagkakamali ko. Ngunit natutunan ko na ang buhay ay isang serye ng mga desisyon. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagtanggap sa sarili mo at ang pagpapatawad sa iba para magpatuloy. Isang araw, habang ang araw ay lumulubog at ang kalangitan ay kulay kahel, naglakad kami sa parke. Nasa tabi namin si Andrew at sa bawat hakbang namin, parang ang mga alalahanin namin ay unti-unting nawawala. Mitch, sabi ni JM, alam mo ba na sa kabila ng lahat, naging mas matatag tayo dahil sa lahat ng nangyari? Ngumiti ako. Wala nang mga saloobin na nagpapaikot sa aking isip. Alam ko na lahat kami ay may bahagi sa ating pagpapatawad. Oo, sagot ko. At wala na tayong ibang kailangan kundi ang magpatuloy, magkasama. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang kalayaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko na kailangang itago ang mga nararamdaman ko. At sa wakas, napagtanto ko na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pagtatago ng emosyon, kundi ang pagpapakita ng pagmamahal sa kabila ng lahat ng pagsubok. Bumangon ang araw ng bagong simula para sa amin. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Ngunit natutunan ko na sa pagpapatawad at sa pag-aalaga sa isa't isa, mas madali naming tatahakin ang landas na ito. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kakayahang magsalita, kundi sa kakayahang makinig, magpatawad at magpatuloy. At sa huli, natutunan namin na ang pagmamahal ay hindi perpekto. Ngunit sa bawat hakbang na aming tinahak, sa bawat pagkatalo at tagumpay, natutunan naming magpatawad, magtulungan, at magbukas ng bagong simula para sa aming tatlo. Ang mga buhay namin ay hindi na muling magiging pareho. Ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang pagbabago ay hindi palaging madali. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap at pagpapatawad para sa amin at para sa sarili ko. Dahil sa wakas, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng isang perpektong relasyon. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinutulungan at pinapalakas ang isa't isa upang magpatuloy sa pagbuo ng mas magandang gabi mga ka-DJ Serene. Tonight, may kwento tayong magbibigay sa inyo ng iba't ibang emosyon, puno ng tensyon, pagmamahal, at mga desisyong mahirap gawin. Isang single mom, si Clara, ang bida ng ating kwento. Pero hindi lang basta pagiging ina at pangarap ang kanyang tinitingnan. Isang CEO, si Edward, ang magbabago ng lahat ng ito. Minsan, ang mga hindi inaasahang pagkakataon, pati na rin ang mga tao sa buhay natin, ay nagdadala ng mga mahahalagang desisyon